Imagine this mga kapatid, 7 buwan kang naghuhukay araw at gabi sa ilalim ng lupa kasama ang mga kalansay ng mga sundalong Hapon at mga kalawanging samurai swords. Sa huling hampas ng iyong bareta, nabasag mo ang isang pader at doon tumambad ang isang dambuhalang estatwa ng Buddha na gawa sa purong ginto. At nang hawakan mo ang leeg nito, biglang natanggal ang ulo ng Buddha at sa loob nito ay may nakatagong 2 takot ng mga kumikinang na diamante. Hindi ito katang-isip, ito ang totoong kwento ni Rogelio Rojas, isang simpleng locksmith at amateur treasure hunter sa Baguio City. Noong taong 1971, natagpuan niya ang pinakamalaking misteryo ng kasaysayan, ang Yamashita Treasure. Ngunit ang kanyang swerte ay naging mitsa rin ng kanyang pinakamalalang bangungot. Paano nahanap ng isang taga Baguio ang gintong ito at paano ito ninakaw sa kanya ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Nagsimula ang lahat noong dekada 60 nang makilala ni Rogelio ang interpreter mismo ng namayapang Hapon na si General Tomoyuki Yamashita. Binigyan siya nito ng isang lihim na mapa na nagtuturo sa mga nakatagong tunnel malapit sa Baguio General Hospital. Noong January 1971, matapos ang matinding paghuhukay, pinalad si Rogelio na makita ang treasure. Bukod sa 1 toneladang Golden Buddha, nakahukay din siya ng mga kahon-kahon ng purong gintong barilis. Inuwi niya ang Golden Buddha sa kanyang bahay sa Aurora Hill, Baguio City at nagplano na ibenta ito para mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit mabilis na kumalat ang balita at nakarating ito sa radar ng Malacanang. Noong madaling araw ng April 15, 1971, bago pa man may maibenta si Rogelio, binuwag ng mga armadong lalaki na pinaniniwala ang mga tauhan ng Noy gobyerno ang kanyang pintuan. Tinangay ng mga ito ang Golden Buddha, kasama ang mga nakatagong diamante at mga gintong bariles. Samantalang si Rogelio naman ay dinakip, ikinulong at dumanas ng matinding torture upang piliting umamin kung nasaan pa ang ibang bahagi ng Yamashita Treasure. Ang kwentong ito ay nagkaroon ng isang napakalaking legal twist sa buong mundo. Noong 1988, lumipad si Rogelio sa Hawaii at opisyal na kinasuhan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bagamat pumanaw si Rogelio noong 1993 sa ilalim ng mga misteryosong sirkumstansya, ipinagpatuloy ng kanyang pamilya ang laban. Noong 1996, nagbaba ng makasaysayang desisyon ng korte sa Hawaii at pinaburan ang pamilya ni Rojas. Iniutos ng korte na bayaran si Rojas ng halagang $22 billion, ang pinakamalaking danyos na iginawad sa kasaysayan ng isang korte para sa isang nakawang naganap. Ipinapakita sa atin ang kwento ni Rogelio Rojas mga kapatid, na ang Yamashita Treasure ay hindi lang isang alamat o kwentong kutsero sa mga inuman. Ito ay totoo at kung minsan ang pagkakadiskubre sa isang dambuhalang yaman ay hindi laging nagdadala ng kaginhawaan. Kung hindi mo ito kayang protektahan, ang ginto ay pwedeng maging isang sumpa na sisira sa iyong buhay. Kaya naman sa susunod na pumunta kayo sa Baguio at maglakad sa malamig na mga lansangan nito, alalahanin ninyo si Rogelio Rojas. Ang yaman ay pwedeng nakabaon lang sa ilalim ng mga paa mo, pero ang kaligtasan mo ay nakadepende sa kung sino ang nakakaalam nito. Kung namangha ka sa kwentong ito kung paano nahanap at nanakaw ang Golden Buddha ng Baguio, huwag mong kalimutang i-follow ang aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para sa marami pang ganitong makabuluhang kwento. Peace out!